Din sa aking mga kapatid dito sa Pilipinas at sa kay Kuya Bong, sa pamilya niya dyan sa Miami. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ako nagpapasalamat sa oras nito sa Panginoon na kahit papaano ay papahatid ng Panginoon ang kanyang mensahe, no, sa pamamagitan ng pre-recorded na preaching video ko. Dahil sa oras nito, maaring nasa Gimaras pa kami, ng aking pamilya. So, praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. So, mga kapatid, ayon sa ating tema for the month of May, which is about awakening, renewal, and revival or restoration, ang aking natanggap sa Panginoon na magiging mensahe niya sa araw na ito is about rekindling the fire. No? So, mga minamahal kong mga kapatid, may the grace and peace be with you in the name of our Lord Jesus Christ. Today, our message is for two groups of people sa ating iglesia. Yung unang grupo, sila yung mga dating masisipag at tapat maglingkod sa Panginoon. Dati, punong-puno sila ng passion, excited pumasok sa church o dumalo ng gawain, puno ng joy tuwing nasa bahay panambahan. But somewhere along the way, nagbago ang lahat. The fire grew cold for them. Dumadalo pa rin sila. Pero parang wala na ang dating init. Ginagawa pa rin ang mga tungkulin sa ministry na kanilang kinabilangan, pero parang wala sa puso at wala na yung dating excitement at pagmamahal sa Panginoon. Ito ay nagpapakita na nanlamig at apektado ang commitment at katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pangalawang grupo naman, sila yung mga nananatiling matatag at tapat. Kahit hindi sila lagi sa spotlight, hindi laging pinupuri o kinikilala ng pastor, ng mga kapatid, pero araw-araw, linggo-linggo, they remain faithful to the Lord. Kapag ang iba ay napapagod, sila ay tuloy pa rin. Kapag ang iba ay umaalis sa church, sila ay nananatili, naglilingkod ng walang reklamo, nagbibigay ng walang pag-alinlangan, maayos at tapat ang commitment kahit walang nakatingin. Today's message, mga kapatid, is para sa dalawang uri o grupo ng mga mananampalataya. Sa mga lumumig, prayer ko na by this message, gigisingin kayo para bumalik ang init. Sa mga nanatiling tapat, ipaalala sa inyo ng Diyos sa pamagitan ng mensaheng ito na kayo sa inyong mga pagpapagal, kasipagan, nakikita ng Diyos at pinapahalagahan niya ang mga ito. So sabay-sabay po natin mga kapatid, basahin ang text 2 na itong matatagpuan sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Sabi dito,
For this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through laying on of my hands. Sa Tagalog, dahil dito ipinapaalala ko sa inyo na pagningasin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa inyo ang aking mga kamay. So mga kapatid, samahan ninyo ako sa maikling panalangin. Tayo ay yumuko, ipikit natin ang ating mga mata, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, we bless you. Magnify your name. King of glory, King of kings, the Lord of lords, the Alpha and the Omega, you're worthy, O God, to be praised. You're worthy, O God, to be worshipped, O God, in our midst, Lord. Father, Lord, we come before the Holy Throne, Lord, right now. Tinataas ko ang mensahe na iyong ituturo sa bawat isa sa amin sa oras na ito, God. Open the spiritual eyes and the spiritual understanding of your people, O God. That, Lord, by this word, Lord, they will be able, Lord, to understand ang nais mong iparating sa kanila, O God. Na nais mo, Panginoon, lahat kami ay mananatili, Panginoon, na nag-aalab ng aming pagmamahal sa iyo at paglilingkod sa iyo. Lord, we give you praise, we give, Lord, you thanks for everything you do in our lives. And we claim, O God, that today, this will be victorious day again. In Jesus' name, Amen. So, palakpakan natin muli ang mga Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, una, talakayin muna natin sa ang mga unang grupo na kung saan sa mga nanlalamig, no? Ang puso. Mga kapatid, may mga bagay na kapag hindi inaalagaan, ay unti-unting nawawala ang init. Ang apoy, kapag hindi nilagyan ng kahoy, ay mamamatay. Ang relasyon, kapag hindi inalagaan, ay lalamig. At ang spiritual life, kapag hindi pinangalagaan, ay manghihina. Amen. Maraming Kristiyano o mananampalataya ang dating nag-aapoy para sa Panginoon. Dating masipag sa prayer meeting, dating excited maglingkod, dating umiiyak sa presensya ng Diyos. Pero ngayon, malamig na. Nasa church, pero wala na ang apoy. Umaawit, pero wala ng alam. Naglilingkod, pero wala ng passion. Ano naman ang mga palatandaan ng nanghihinang mananampalataya o lumalamig na mananampalataya? Ito ang una, nawawala ang gana sa panalangin. Dating excited, dumalo sa prayer meeting, ngayon napipilitan na lang. No? Parang naghihila ng tatlong punong-puno ng isang truck na punong-puno ng kargamento. No? Kuya Eli, pag nagyaya ng tayo na, manalangin tayo, no? Minsan, ang tagal, no? Tagal pumunta ang mga nais, ang mga kapatid para manalangin. So, ngayon, pangalawa, nawawala ang kagutuman or hunger sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Matthew 4:4, man does not live in bread alone, but in every word that come out from the world, from the mouth of God. So dati, hindi na makatulog kapag hindi nakabasa ng Bible. Ngayon, mas marami pang oras. Saan? Saan marami pang oras hanggang umaga yan? Minsan natutulog na. Gumagana pa rin yung cellphone, naka-YouTube, no? So,
mahabang oras para sa telebisyon at iba pang mga bagay, no, kaysa dapat manatili siya, no, doon sa presensya ng Diyos. Pangatlong palatandaan, nawawala ang pasyon sa paglilingkod sa kanyang ministry. Dati, ang paglilingkod niya ay isang pribilehiyo, no? Pero ngayon, parang naging burden na, no? So, pang-apat, tinatamad tumalo sa gawain. Pag iniimbita, pag tinatawagan ng mga leaders o ng kapwa niya manggagawa, no, sa iglesia, maraming dahilan, no? May sakit, may maglaba, may trabaho, no? Dami. So, maraming dahilan kasi tinatamad actually, totoo. So, alam nyo mga kapatid, sinasabi ko to kasi naranasan ko na maging ganito. No? Nagtatago pa ako noon sa mga elders ng church namin, ng mga driver na sumusundo sa akin. No? Kasi at that time, wala pang internet, wala pang FB Messenger nung ako ay tumanggap sa Panginoon. No? So, dumating yung panahon na ako ay nanlamig. No? So, nagtatago ako, dami kong dahilan. So, number 5, madali nang matukso at mapagod. Madaling makapasok, no? Makapasok ang discouragement sa kanya at bumigay sa kasalanan. So, parang uling na iniwan sa tabi, mga kapatid. Habang malapit sa apoy, ang isang uling, mga kapatid, tingnan nyo, kapag ang isang uling na umaapoy, tanggalin mo sa grupo ng uling na mayroong apoy. Mamamatay ang apoy ng uling na yan kapag umalis, no? O pag nalayo doon sa grupo. Pero kapag ito ay manatili doon sa grupo ng umiinit or umaapoy na uling, manatili ang kanyang init. Ganoon din po tayo. Dapat tayo, dapat tayo doon palagi kasama natin, no? Pagdating ng Friday, kasama natin ang mga mananampalataya. No? Katulad ng mga umiinit na mga kapatid natin, no? Mainit sa pagmamahal kay Lord at mainit sa paglilingkod kay Lord, no? Huwag tayo magpahila sa mga kapatid na or di kapatid o mga kaibigan natin sa labas na yun minsan hindi natin halata na tayo na ang sumusunod sa mga lakad nila, no? Dapat tayo ang magbigay ng encouragement sa kanila na tayo ay pag tuwing Friday pumupunta sa gawain, no, ng Panginoon. At ngayong araw, ang tawag ng Diyos sa mensaheng ating pinag-uusapan ngayon ay muling pagningasin ang apoy, no? Rekindling the fire. Tandaan mo kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw man ay nanghihina, kung ikaw man nanunumig, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi pa uli para manumbalik. Hindi pa uli para magliyab muli ang iyong puso sa paglilingkod at pagmamahal kay Lord. Amen. Maaaring ikaw ay nakaranas ng paglalamig noon or ngayon. It doesn't happen overnight. Unti-unti lang ito parang kandilang unti-unting namamatay na apoy hanggang sa halos wala ng liwanag. No, paano nagsimula ang paglalamig? Panlalamig. Nagsisimula ito kapag nagiging madalang na ang panalangin mo kumpara dati. Amen. Nagsisimula kapag dumami na ang dahilan mo para hindi ka makadalo Amen. sa
sa gawain o hindi ka makapaglingkod kay Lord. Nagsisimula kapag mas pinansin mo ang pagkakamali ng kapatid mo, ng pastor mo, no? Ang kanilang mga pagkukulang, no? Napapansin mo ang maliit na bagay sa kanila. Instead na ikaw ay tumingin kay Jesus Christ. Kasi sabi ng Bible, sa Hebrew 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Mga kapatid, huwag tayong tumingin sa ating kapwa, kahit pastor po yan. No? Kahit pastor po yan, mayroon ding time na sila po ay may problema, no? Mayroong kabigatan, no? May challenges, may trial, no? Kung hindi ka man minsan napansin ng iyong kapatid o ni pastor, huwag ka magtampo, no? Huwag magtampo. Sabihin mo, ay, hindi na ako dadalo sa sunod na Friday. Hindi ako pinapansin ni pastor, no? So, ang isa pang dahilan kung saan nagsisimula ang panlalamig, nagsisimula ang panlalamig kapag mas inuuna mo ang mga gawain sa mundo, kaysa gawain ng Diyos. Ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 4, may reklamo ako sa inyo. Sabi ni Jesus Christ yan, nawala na ang inyong unang pagmamahal. Ayan. Yan ang ugat ng lahat kapag humina ang pagmamahal mo kay Lord at sa kanyang gawain, lahat ay nagbabago. Ang paglilingkod ay nagiging pabigat na lang sa halip na ito ay dapat blessing. Kapag naglingkod ka kay Lord, Amen. you are serving the King of Kings. Tingnan mo, kung ikaw ay nagkaroon ng privilege, pagkakataon, nakapaglingkod ka kay King Faisal Hari o Presidente ng Pilipinas, no? It's great privilege kasi bakit? Isang namumuno, no? Isang namumuno sa isang bansa ay ikaw yung alalay, no? So much more na ang pinaglilingkuran natin mga kapatid is the King of Kings and the Lord of Lords, and that is Jesus Christ, our Lord, no? Look, who is your master? Somebody will ask, who is your master? My master is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. I'm happy to serve my King and my Lord. No? So ang paglilingkod ay minsan sa mga nalalamig, ang paglilingkod ay nagiging pabigat na lang sa halip na ito ay dapat blessing. Ang pagsamba ay nagiging routine na lang sa halip na ito ay dapat maging kagalakan mo. Kasi sumasamba ka, you enjoy in the presence of the Lord because where there is a presence of God, there is liberty, there is freedom, there is deliverance, Amen. there is good things to happen. If you are near to God, God will become nearer to you. Amen. You can talk to your Father in heaven. No? Kapag ikaw malakas kay Lord, no? I believe, no? May magandang blessing na hindi ipagkait ng Lord sa iyo. So, saan pa pipiliin natin? Better to become near to our God. Amen? Amen. So, noong unang panahon mga kapatid,
Ako naranasan ko to. No? Noong unang panahon, kasi noong unang panahon, nung maliit pa ako, wala pang kuryente, electricity na umaabot doon sa aming baryo. No? Pag sa gabi, ang ginagamit ng mga tao ay lampara o tingki, no? No? Gumagamit ang mga tao ng ilaw na ang gatong niya ay langis para maliwanagan ang bahay sa gabi. Gumagana ito ng maayos kapag puno ng langis kasi pag walang gas, di ba? Parang sasakyan din yan na kapag walang gasolina, hindi aandar, no? Pag walang gas, yung kinki, yung sulok, ito ay hindi magliliwanag, hindi gagana, no? May isang pamilya, ang dating masigasig, araw-araw nilang nilalagyan ng langis, nililinis ang mitsa, no? Para maliwanag ang kanilang tahanan. Amen. Ramdam mo ang init at liwanag kapag pumasok ka sa bahay nila. Pero habang tumatagal, naging busy sila sa ibang mga bagay. Nakalimutan nilang paglagay ng langis sa kanilang lampara. Tumigil sila sa paglinis ng mga mitsa. Sa umpisa, may liwanag pa rin, pero malabo na. Kasi hindi nalinisan, no? Maya-maya ay kumukurap-kurap na lang hanggang sa halos wala ng liwanag na lumalabas. So mga kapatid, ganyan din tayo. Kapag nalalamig, dati puno tayo ng liwanag, no? At init, pero nang tumigil ka sa pagpapakain ng espiritu mo sa magitan ng panalangin, pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita, at dumalo ng worship service, unti-unting namamatay ang apoy mo. Pumupunta ka sa simbahan, pero wala ka nang maibigay na liwanag o init sa iba. Halimbawa, ikaw ay inatasan at pinagkatiwalaan ng iyong pastor na gampanan ang tungkulin sa iyong ministry. Ito ay tinanggap mo at nagtiwala naman at umaasa ang iyong leader na gagawin mo ito na may buong katapatan. Subalit, pagdating ng araw, hindi mo ito ginawa o pinabayaan mo dahil may mga iba kang mga inuuna. Alam mo mga kapatid, may problema ang iyong katapatan at commitment. Ang sabi sa Luke chapter 16 verse 10 to 12, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Amen. So ganun din sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required. Pakinggan nyo. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ang tanong, are you faithful mga kapatid? So it is you and the Lord who only knows that. No? Tapat ka ba sa tinanggap mong katungkulan? Na gagawin mo para sa Panginoon? Ang amo mo, ang nag-utos sa iyo, hindi si pastor, hindi yung kapatid mo, kundi ang Panginoon. Doon ka naglilingkod, hindi sa tao. You cannot please people, but you are there because you should love the task that the Lord has given you. Because you love the Lord. No? So, alam niyo mga kapatid, magka-problema ang gawain ng Diyos kung ikaw ay nakaschedule sa pagluto pero hindi ka pumunta kasi sumama ka sa lakad ng barkada mo. Magka-problema ang gawain ng Diyos kung hindi mo nasundo mga kapatid dahil tinatamad ka.
Pagka-problema ang gawain ng Diyos kung ang worship team ay hindi nakapag-practice ng maayos sapagkat late ang oras ng practice dahil ang mga miyembro na ay nagpupuyat tuwing Thursday night sa ibang mga bagay. Amen. Magka-problema talaga. Kaya struggle. No? Struggle ang music team. Magka-problema ang gawain ng Diyos kung ikaw ay nakaschedule na magbigay ng exhortation, sa Bible exhortation, sa love offering exhortation, or mag-preach, pero hindi ka naghanda. At sinabi mo kay pastor, hindi ako naghanda, pagpapul, saluhin mo nang ikaw na lang mag-exhort, ikaw na lang mag-preach. Si pastor nagluluto, no? Pastor Aaron nagluluto. Nakaschedule. Problema ito, kuya. Ako pa magluluto, ako pa magpipreach. No? So, mga kapatid, dapat malayo pa lang, nagsasabi na tayo na hindi tayo pwede. Para yung mga pwedeng or available na gampanan ang task na nakaschedule sa iyo, sila ay makapaganda. No? So, alam nyo sa paggawa ng mensahe ng Panginoon, ng sermon, the preacher first has to talk to the Lord, to pray to the Lord, ask the Lord, Lord, what is the message that you want your people to hear? Huh? Hindi dapat ito nanggagaling sa sariling gusto lamang, kaisipan o sariling knowledge. Dapat ito ay may basbas ng Panginoon at ito ay nabuo dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Huh? So, hindi basta-basta na sa ating mga tinanggap na mga katungkulan sa ministry natin. Parang pabaya natin. Basta lamang makaraos, we need to give our best to our Lord sa paglilingkod natin. Thursday pa lang, dapat wala na nagpupuyat sa ibang mga bagay. Dapat nakameditate. No, nakameditate ang soul leader. Nagbabasa ng mga books doon sa mga verses doon sa Book of Psalms. This happened to many churches actually. Hindi lamang sa iglesia natin. Kasi nais ng kalaban na hindi maging maayos ang worship ng isang iglesia. No? So, maging ano tayo mga kapatid? Mapanuri sa ating mga ginagawa kung ito po ay nalulugod ang Panginoon. Prepare always your heart, your life, sa Huwebes pa lang, dapat hindi na tayo nagpupuyat sa ibang mga bagay. Kasi bukas, kinabukasan Friday, we will meet our Lord. No? So,
Mga kapatid, isa sa pinakamalaking pangangailangan ng church ngayon ay hindi lang mas malaking building, gwapong building, or magandang sound system, or maraming programa, or maraming members na dumadalo, or maraming manggagawa. Ang kailangan ng simbahan ay mga taong committed at faithful. Maraming nagsisimula pero kaunti lamang nagpapatuloy. No? Marami ang excited sa simula, active sa ministry, present sa practice na music, laging available, pero habang tumatagal, dumating yung panahon na sila ay nanlamig, nawala, naging inconsistent, at nawala ng passion. Dapat hindi tayo nagbabago because the Lord that we are serving is hindi siya nagbabago, mga kapatid. He changed na. No? Dapat, at ang masakit, mga kapatid, hindi problema minsan ang kakulangan ng talent. Ang problema ay kakulangan ng commitment. Ang ministry ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya alagaan natin ito, mga kapatid. Kung ang ministry mo ay nasa kitchen, nakita po natin kung gaano ka-alaga ni Brother Marlon ang kitchen. No? Ganon din yung ibang mga kapatid natin sa iba't ibang ministry. Si Kuya Jok, naparami ang kanyang tungkulin dahil nakita namin na ang mga bawat binigay sa kanya na tungkulin, nagampanan niya, nagawa niya. No? Mga kapatid, lahat ng workers ng ating church ay may ipinagkitiwala ang Lord. Whether they are singer, musicians, usher, prayer warrior, media team, ang nag-ooperate ng computer natin, yung mga sa maintenance, yung mga cell group leaders, kung mayroon man, ang mga nasa kitchen ministry, tulad ng mga cooks, dishwasher, sa transport ministry, mga drivers, no, transport coordinators, ang mga Bible study teachers, ang mga preachers, mga pastor, evangelist, at iba pa. Ito po ay ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo, mga kapatid, sa atin. No? Walang maliit na ministry sa mata ng Diyos. Pantay-pantay ang tingin ni Lord sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Ang isang relo gumagana dahil bawat maliit. Alam niyo, mga kapatid, yung relo na hindi di battery, no? Pag binuksan niya, napakaliliit yung mga spare parts niya na gumagalaw, no? May mga function, no? Ang isang relo gumagana dahil bawat maliit na parte gumagalaw. Kapag ang isang maliit na gear na ay tumigil, mga kapatid, paapektuhan ng buong relo, hindi nagagana. No? Kaya dapat lahat sila kumikilos yung parts ng relo. Sabi nga doon sa Romans chapter 12 verse 4 to 5, for as we have many members in one body, so we, being many, are one body in Christ. So, alam mo, mga kapatid, hindi kalooban ng Diyos na manatili tayong may problema sa panlalamig. No? Sabi doon sa Romans chapter 12 verse 11, huwag kayong maging tamad sa inyong gawain. Magningas kayo sa Espiritu habang naglilingkod sa Panginoon. So, hindi normal sa isang pananampalataya ang spiritually cold. Tinatawag tayo ng Diyos upang magliyab, maging umaapoy. No? Doon sa
aapoy natin, lumiliwanag tayo. So paano muling pagningasin ang ating apoy doon sa mga nanlalamig? Number one, mga kapatid, alalahanin mo kung saan ka nagsimula. Balikan mo ang panahon nung una mo nakilala si Jesus. Tandaan mo ang tuwa, kapayapaan at pagbabagong naramdaman mo. Tandaan mo kung bakit ka nagsimulang maglingkod dahil mahal ka niya at niligtas ka niya. That memory alone will rekindle your fire. Isang mananakbo na nagsimula ng punong-puno ng lakas at determinasyon. Pero habang humaba ang takbo, napagod siya. Naging mabigat ang hininga. Naging nahapo siya, no? Humihingal. Nangina ang mga binti. At naisip niyang, ayoko na. Susuko na lang ako. Ayoko nang magpatuloy. Pero biglang tumigil siya at inigunita kung bakit siya nagsimula. Inalala niya ang mga pangarap niya. Ang layunin ng karira at ang biyayang nasa dulo nito. Biglang bumalik ang lakas niya. Nakakuha siya ng bagong inspirasyon para magpatuloy. Kayo rin, mga kapatid, kapag inalala mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, babalik ang sigla mo. Pangalawa, mga kapatid, yung una kanina, paano muling pagmingasin ang apoy. How to rekindle, no? How to rekindle the fire. Una, yung sinabi ko kanina, aalahanin kung saan ka nagsimula. Pangalawa, pagsisihan ang mga bagay na nagpapalamig sa atin. May reason kung bakit may reason, di ba? Kung paano tayo naging malamig. Sinabi doon sa Revelations 2:5, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka. No? Alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Huwag kang mayang umamin, Lord, patawarin mo ako. Nalamig ang puso ko. Naiwan ko ang dating pagmamahal ko sa iyo. Ibalik mo po ang aking kagalakan. So, repentance is not just saying sorry. It is turning back to Him with your whole heart. You know, the restoration happened to that prodigal son. Nung siya po ay nagkaroon ng realization, nagkaroon po siya ng repentance na naalala niya, no, na ang ginawa niya mali. Kasi nakaranas siya ng gutom, sabi niya, pabuti pa doon sa bahay ng kanyang ama. Ang mga servant doon, mga alipin doon, masasarap yung mga sagana at masasarap yung kanilang kinakain. Samantala siya, tumitiis, kumakain ng pagkain ng inalagaan niyang mga hayop. So, nagkaroon po siya ng repentance. Nagkaroon siya ng plano kung ano sabihin niya sa ama niya na hihingi siya ng patawad. No? So, makita natin, nung siya umuwi, ni-restore ng kanyang ama ang kanyang status. No? Hindi siya tinakwil ng kanyang ama. Malayo pa lang siya. Andiyan tuwa yung kanyang ama nakaabang sa kanya at niyakap siya. Hindi na siya pinakinggan ng kanyang ama kung ano yung mga sinasabi niya na paghingi ng patawad. No? So, nais ng Panginoon, ganun din tayo mga kapatid, we need to have a true repentance. We cannot repent if kung hindi natin na-realize yung mali nating ginawa. No? So una, pagsisiyan ang mga bagay na nagpapalamig sa atin. No? So, ito yung pangalawa pala. Ang pangatlo,
lagyan muli ng gatong ang apoy. Para, di ba, literal, pag ikaw ay nagluluto at gumagamit ka ng kalang di kahoy o kalang di uling. So kapag kunti lang yung kahoy mo, hihina yung apoy. Di ba? So dapat gatong lang siya. Dagdagan mo ng kahoy o di kaya uling. Di ba? Sabi doon sa Acts chapter 2 verse 42, nanatili silang matatag sa turo ng mga apostol sa sama. Ano ba itong mga gatong na makakatulong sa atin? Gatong spiritual. Number 1, prayer, mga kapatid. Prayer. A prayerful Christian is a powerful Christian. Pangalawa, Bible reading. Reading the Word of God. No? Reading the Word of God, meditation, devotion. Dapat maging consistent tayo. If we are consistent in watching YouTube video or sa pag-open natin ng ating FB messages, TikTok, or whatever application we have in our iPhone, no, or tablet, or whatever type of phone, mga kapatid, we need to be consistent also every day in reading the Word of God. No? Ano sinasabi sa Joshua 1:8? Anong sinasabi sa Joshua 1:8? Kuya Salde, baka pwede mong i-recite ang Joshua 1:8 yan para marinig ng ating mga kapatid. No? So dapat mga kapatid, do not let the book of this law, no, depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will know, no, everything written on it. Malaman natin kung anong mga kalooban ng Panginoon ang nais ng Diyos para sa atin kapag tayo nagbabasa ng kanyang love letter, which is the Bible. No? Magandang balita. Then you will become, sabi niya doon, then you will become successful and prosperous. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Ganon yun. If we read the Bible, it will be the panggatong para tayo umapoy. No? Ang pangatlo, number 1, prayer. Pangalawa, Bible reading. Reading the Word of God. Pangatlo, worship. You know, God created us to be worship, to worship Him. Sabi nga ng ating nung sa isang anniversary natin, yung heart of worship, we need to have that heart, a worshiping heart. No? Our Lord God is worthy to be praised and He is worthy to be worshipped. Sa mga ginawa niya para sa atin, He is worthy to be worshipped. Kaya dapat tayo maging worshiper ni Lord. God is looking for a true worshiper that will worship Him in spirit and in truth. Kailangan magiging lifestyle natin, kasama sa lifestyle, Christian lifestyle o believers lifestyle natin ang pagiging worshiper. Marami tayo sa Kanya, Lord. Kahit
Simpleng worship song lang yung gagamitin mo. No? You worship the Lord. Hindi na kailangan mga komplikadong mga worship song para mo ma-worship si Lord. No? Yung mga familiar song na alam mo, awitin mo yun. Then, start worshiping God. No? Being your lifestyle. Alam mo, pwede ka mag-worship kapag nakikinig ng mga worship song sa iyong habang nagda-drive ka. Pwede ka mag-worship sa Kanya. Pangusap ka kay Lord, purihin ka Diyos. O God, napakabuti mo. Amen. No? Yung pang-apat po na panggatong para tayo liyab, no? Pag-aalab ang ating apoy ay ang pagdalo ng fellowship. Siyempre, mga kapatid, at tulad nung binanggit ko kanina, ang mga kasama mo, mga kapatid, mga bagay yan sila. No? Ang mga kapatid natin sa loob ng iglesia, kapag nagsama-sama tayo, sila po ay mga umapoy. Unless na mayroon diyang malamig. No? So, kapag tayo ay kasama po natin, ang mga kapatid na mananampalataya, mahawa din po tayo. Katulad nung binanggit ko kanina, para tayong uling. No? So, we need to attend every Friday fellowship or worship service. No? Yan ang makakatulong para maging on fire ka, no? sa Panginoon. Amen. Okay, panglima, fasting. Ayan, kailangan din natin mga kapatid i-practice po yan, ang fasting. Naalala po ba ninyo, mayroong kwento na inutusan ng Panginoon ang mga disciples to go, no, para mag-minister. Tapos nag-report sila kay Jesus. Sabi niya, ano yung may mga kinast out sila ng mga demons, pero hindi nila na-cast out, no? So, ang sagot ni Jesus Christ, you can do that by prayer and fasting. No? So, because while you are fasting, lumalakas po ang spirit mo. No? Yung flesh mo, humihina. No? Yung flesh mo, makapangyarihan ang flesh, no? Yung nais ng ating laman, no? Lust of the flesh. So, but yung mga kahinaan po natin, mga kapatid na yan, kung idaan po natin sa prayer and fasting, magtagumpay po tayo. Mapagtagumpayan po natin. No? May mga bagay na nais mong na napaulit-ulit mong ginagawa, nais mo ito ay mawala sa buhay mo. Try prayer and fasting. Then, obedience, mga kapatid. Be an obedient child of God. No? Be an obedient child of God. Kasi, kung obedient ka sa Panginoon, ang mga sinasabi niya, yan ang ginagawa mo. Di ba? So, once you are obeying the will of God, no, in your life, you will become hot. No? Hot or magiging mag-alab ng apoy mo sa pagmamahal sa Kanya at paglilingkod sa Kanya. Ang pang-apat, mga kapatid, una, anong gagawin natin para magliyab tayo or para mag-alab tayo para matagal yung panlalamig o panghina ko natin. Yung una, binanggit, alalanin kung saan ka nagsimula. Pangalawa, pagsisiyan ng mga bagay na nagpapalamig sa atin. Pangatlo, lagyan ng muli ng gatong ang apoy. No? Ang pang-apat, ibalik ang dating gawain. No? So gawin mo ulit ang mga bagay na ginagawa mo noong malapit ka pa kay Lord. Noong mainit ka pa kay Lord. Magdasal ng mas madalas. Ayan, sinabi ko rin kanina yan.
magbasa ng salita ng Panginoon, dumalo ng may mga gawain, maglingkod ng buong puso at katapatan, no? Start small if you must, but start again. Number 5, humingi ng panibagong lakas mula kay Lord. No? Sabihin mo kay Lord, gaya sa awit 51, no? Ito, sabi ni David, awit ni David, Lord, create in me a clean heart. No? Gawin mo akong panibago. No? And renew my spirit. Ibalik mo ang apoy na nawala. No? Punuin mo ulit ako ng iyong Espiritu Santo. Ito yung sinabi doon sa awit, no? No, 51 sa Psalm, no? So, create in me a clean heart, O Lord, and give me the right spirit within me. Oh, may awit na ganyan, di ba? Okay, humingi ng panibagong lakas mula kay Lord. Ang susunod, ang mga taong nag-aapoy ay nakakaapoy o nakakahawa sa iba. Sabi doon, Matthew chapter 5 verse 16, magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Dapat yung ilaw po natin sa harap ng tao, no? Maliwanag. Kapag ang believer ay nag-aapoy, may buhay ang worship. Totoo yan. You can discern if the worship leader, no? Yung sinasabing anointed, no? Umapoy ang worship leader namin. Naramdaman namin ang presensya ng Lord, no? Sa bilang song leader namin, no? So, maging yung mga instrumentalists, because worship leaders are not only song leaders. Worship leaders are the whole music ministry. Kasi isang body yan di ba? Katulad nung sinasabi ko kanina, sa body natin, isang katawan tayo. May tainga, may ilong, may mata, no? Iba't iba, may kamay, may paa. So, ganun din sa music, di ba? Sa music, mayroong drummer, mayroong organist, mayroong gitarista, lead guitar, rhythm guitar, no? Tapos, siyempre, mayroong song leader. But they are called, all of you in the music ministry are called worship leaders. No? So, kapag ang believer ay nag-aapoy, may buhay ng worship, may impact ang testimony mo. Okay? During the testimony, you testify what God had done to you. Hindi yung magkwento ka na lang ng mga wala si Christ, na hindi kasama si Christ. No? Ang testimony should be no? Accurate, brief, and Christ-centered. Accurate, brief, no? And Christ-centered. Christ-centered, hindi mahaba. Brief, kaya dapat accurate, dapat Christ-centered, no? Na may impact naririnig ng mga kapatid ang kung paano ginawa ng Lord sa iyo, lalo na kapag nag-testify ka kung ano ka dati. Ano yung buhay ko dati nung wala ka pa kay Kristo? No? At nung tinanggap mo si Kristo, si Lord Jesus bilang Lord and Savior mo, ano ang mga binago niya sa buhay mo? Yan. That is the best testimony. No? So, kaya pagdating ng testimony, kapatid, huwag tayo magtawag na, sa mga presider,
Huwag tayo magtawag na, my birthday, para request natin tumayo. No? Hayaan mo sila na mismo ang magkusa na umakyat. No? Para i-testify kung anong ginawa ni Lord sa kanila. Sa kanilang nakaraang taon. No? Lalo na, sa ganun din yun, sa mga nagbabakasyon. Tinatawag ko sa Kuya Joe. Kasi bagong dumating, galing bakasyon. No? Usually, ganun ang naging routine natin. Kaya natin mga kapatid, na sila ang kusang lumapit at i-testify nila kung ano ang ginawa ng Lord. No? Kasi meron pa nga dyan, nahiya na, napilitan na lang eh. No? Dahil tinawag na eh, nahiya siya. So, ito pa, kapag ang believer ay nag-aapoy, may power ang prayer. Umapoy, may power ang prayer. So, ma-discern mo yan mga kapatid. Kapag ang isang believer ay umaapoy, mainit ang prayer niya. No? Mayroong kapangyarihan. No? Mayroong anointing. No? Kapag ang believer ay nag-aapoy, mayroong anointing sa kanyang ministry. Whether it is yung cook, may anointing, Square Marlon sa pagluto ng masarap na boro. No? May anointing si Kuya Jipoy sa pagmamaniho ng sasakyan. Napabilis ng kanyang pagsundo ng mga kapatid. No? May anointing yung mga kamay ng mga kapatid sa music ministry, sa pagtugtog. May anointing ang ating tagapagsalita, ang nagpe-preach ng mga pastors, maramdaman natin ang anointing sa kanila. May impact sa atin, sa mga nakikinig. Hindi yung mensahe na hindi malaman ng nakikinig whether saan ba ito papunta? Ano ba object nito? May papuntang north, may papuntang south, may papuntang left, may papuntang right. So dapat mayroong objective ang mga preacher sa pag-prepare nila ng sermon. No? Isa lang yung tinutumbok kung ano yun. Ang kanilang topic, doon lang siya mag-stick. So, ito pa. Ang Diyos, mga kapatid, ang pinagmumulan ng tunay na apoy. Sabi doon sa Leviticus chapter 6 verse 12 to 13, ang apoy sa altar ay dapat manatiling nagniningas, hindi dapat mamamatay. Huh? So yan, pangalawa, ang ating pag-usapan naman ngayon, yung una kanina, yung first part, ay yung mga nakakaranas ng panghihina o panlalamig. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pangalawang grupo ng mga mananampalataya na kung saan ang mga nanatiling tapat at mainit sa pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Tandaan mo kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi, ayan, pakinggan nyo ha, ito yung dahilan, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal pa sa Kanya. Masasayang kaya yung iyong pagpapagal, kapatid? Hindi. Sinabi ni Paul yan sa 1 Corinthians 15:58, hindi masasayang ang iyong mga kasipagan, ang iyong mga effort sa paglilingkod kay Lord, hindi mawala ng saysay. No? Ang inyong pagsakripisyo, mga kapatid, ay mahalaga sa Diyos. Nagbibigay ka ng oras, lakas, panahon, kaginhawaan. Minsan, talikuran mo ang sariling mong pahinga, sariling ginhawa, sariling plano para lang makapaglingkod kay Lord dahil mahal mo siya.
Sa paningin ng tao, baka simpleng bagay lang ito. Pero sa paningin ng Diyos, ito ay napakahalaga. Naalala ninyo nung si Jesus ay nakatingin sa mga nagbibigay ng mga alay sa templo. Maraming mayaman ang naghulog ng malaking halaga. Kaya sila ang napapansin ng mga tao, no? Yung mga nagbibigay ng malaking halaga, napapansin ng mga tao, no? So, pero may isang mahinang babae, mahirap na babae, na naghulog lang ng 2 kusing. Halos wala itong halaga sa paningin ng mga tao. Pero, sinabi ni Jesus, si Jesus nakapansin, higit pa ang inalay na babaeng ito kaysa kanilang lahat. Bakit? Dahil inalay niya ang buong pagkatao niya, ang lahat ng meron siya. Yung mga mayaman na yun, nagbibe, parang extra lang nila yun, no? Yung mga pinag-offering nila. Pero itong babaeng ito, halos buong meron siya, binigay niya, no? Amen. So ganyan din ang serbisyo ninyo mga kapatid. Ganyan ang serbisyo ninyo kay Lord, no? Na kung pinagdilikuran niyo si Lord, tinitingnan, alam ni Lord Jesus yan. Alam ng God. Kahit pagod ka sa trabaho at puyat sa pamimigay ng flyers, lalo na sa mga kapatid natin sa Pitumin, umaga na umuwi, no? Ikaw ay pumupunta pa rin sa church para sumamba at gampanan ng mabuti ang inyong tungkulin. Kaya nakaka-bless po yung mga kapatid natin na marinig natin, Pastor, alas 4 na ako umuwi. Pero talagang pinilit kong makarating at dumalo sa gawain. Palakpakan natin yung mga kapatid na yan. Praise God for their life. No? Alam natin yung mga kapatid natin. They are out of their comfort zone. Hindi na nila ginamit yun na maging alibay, na maging dahilan upang hindi sila makapunta sa church. Hindi. Alam nyo, kapag may mga tao hindi naniwala sa saying na ito, no? Nasabi, kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, marami dahilan, no? Totoo po yan. No, totoo po yan. No, kahit walang pupuri sa mga kapatid, no? Patuloy pa rin sila sa paglilingkod ng tapat sa Lord. Dahil alam nila, ang nakatingin sa kanila, ang piniplace nila, si Lord, hindi tao. Sa paningin ng Diyos, yun ang pinakamagandang alay. Hindi ang dami, kundi ang pusong nag-aalay ng tapat. Ikaw ay isang mabuting halimbawa, kapatid. Ikaw na naglilingkod ng tapat kay Lord. Ikaw ay isang mabuting halimbawa. Kapag ang iba ay nanghihina, ikaw ang nagsilbing inspiration. No? May mga kapatid tayo na nakaka-inspire yan. No? May mga kapatid tayo na nakaka-inspire. Kapag ang iba ay nawalan ng direksyon, ikaw ang pamagabay. Ang iyong katapatan ay nagsasabi sa iba. Tingnan mo siya. Kaya niya magtiyaga. So, kaya ko rin ito. No? May isang parula na nakatayo sa matarik na bato sa tabi ng dagat. Alam mo yung parula? Yung ilaw na nagka-guide sa gabi sa mga barko, no? Na araw at gabi kahit bumubuhos ang malakas na ulan, bumampas ang malakas na alon, at umiik ang malakas na hangin, hindi ito tumitigil sa pagbibigay ng liwanag. Para sa mga marino sa gitna ng madilim na karagatan, yan ang kanilang pag-asa. Kung wala ang liwanag ng parula, maliligaw sila at babangga sa panganib.
ikaw na tapat sa paglilingkod, kapatid. No? Ikaw tapat maglingkod kay Lord. Ikaw ay isang pagula. May mga kapatid na nalilito, napapagod, malapit ng sumuko. Kapag nakikita ka nilang nanatiling matatag, binibigyan mo sila ng pag-asa at gabay para huwag din susuko sila. Amen. Sigurado mga kapatid, ang iyong gantimpala kay ikaw na naglilingkod kay Lord. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 25 verse 21, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord." Hindi niya sinabi na well done, talented servant, or well done, famous servant. Ang sabi niya, faithful servant. So don't grow weary in doing good. Ang inyong gantimpala ay hindi lang dito sa lupa, ito ay walang hanggan. Darating ang araw, matapos ang lahat ng tungkulin, mawawala ang mga titulo, pero mananatili ang isang bagay, ang papuri ng Diyos sa iyong katapatan. Closing message. Mga kapatid, ngayong araw, ang nagsalita ang Diyos sa bawat puso natin. Amen. Sa mga lumamig o nanghihina, huwag kang manatili sa kalagayan ito. Huwag mong hintayin tuluyang mamatay ang apoy sa puso mo. Bumalik ka ngayon din. Bukas, ang mga bisig ng Diyos para tanggapin ka ng buong pagmamahal. Amen. Maaari mo pang ibalik ang init. Maaari mo pang simulan muli ang tama. At para naman sa mga nanatiling tapat, ipagpatuloy mo lang ang mabuting gawain. Huwag kang mainip, huwag kang mawala ng gana, dahil pakiramdam mo ay walang nakakaalam. Si Lord alam niya. Nakikita ka ng Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat patak ng pahus mo. At naghahanda siya ng walang kapantay na gantimpala para sa iyo. Amen. Tayo ay isang pamilya sa TCFIM. Ang mga matatag ay magpapalakas sa mahihina. Ang mga mahihina ay dapat tumanggap ng lakas mula sa matatag. Sabihin natin ngayon, hindi ako magpapalamig, hindi ako susuko, magiging tapat ako kay Lord hanggang sa huli. So mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon, samahan ninyo ako sa panalangin. Maraming salamat sa Panginoon sa salita na kanyang ibinahagi sa pamagitan ng kanyang lingkod sa araw na ito. Lord, thank you, O God, for your faithfulness. Thank you, Holy Spirit, for helping me. Lord, it is not me who speak today. It is you, Lord, who gave me this message, O God. I pray that you will keep the message, Lord, that your people heard today. Lord, silihan mo ito ng banal na dugo ni Jesus Christ, na hindi ito manakaw ng mga kalaban. Lord, ito, Panginoon, magamit, Lord, ng mga kapatid. Thank you, O God. I know you have the purpose why you choose this message to be teach to your people. I pray, Father God, sa lahat ng mga kapatid ko, Lord, dito sa TCFIM, you will continue to rekindle the fire in their hearts, O God, na maging patuloy, Panginoon, ang pag-aalab ng kanilang puso sa pagmamahal at paglilingkod sa iyo. Gampanan ng mga workers, Lord, mayroong katapatan ng anumang mga tinanggap nilang, Lord, mga duties and responsibilities, that it will help, Lord, para sa ikakalago ng aming iglesia, O God.
Father, you know the needs of the people, oh God, because you are the God who is an all-knowing God. Father, I pray, Panginoon, in the mighty name of Jesus, that you will release, Lord, the blessing, Lord, not only in financial, not only in material things, Lord, but your Lord, I speak blessing to all your people, O God. It is if I am, O God. Lord, I believe, Lord, that you are alive. You are the God that never change. You are the God of, Lord, of provision. You are the God of love. Father, continue to embrace your people, O God. You will never leave us nor forsake us, O God. Lord, tonight, Lord, today, Lord, I claim, O God, that your people are blessed. In the mighty name of Jesus, Father, this is what pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay. Praise God.